So mga tet kuya, kaninang maga nag-release ng statement ang ating Vice President at salamat naman hindi na siya tumahimik. Siyempre, parang ano nagpigil siya nung inalisan siya ng security personnel, okay? Nagpigil siya at pinabayaan niya, kaya niyang, 'di ba, kaya niya mag-function without it. Diyos ko, simula pa lang pala. Yun nga, yung ano, 'di ba, yung confidential funds. Lahat naman may confidential funds. Extraordinary expenses nga, iniba lang yung pangalan. May mga traveling expenses pa at kung ano-anong miscellaneous expenses ang mga politiko. Si VP Sara ang tinarget, casual das daw 125 million, inubos ng 11 days. Hindi yan maiintindihan ng mga bashers at sarado ang utak dahil nga po binigay kay VP Sara yan mga December 19 or 20. Okay? Kailangan po pagkatapos ng fiscal year 2023 or 2022, 2022 yata pumutok yung eksenang yun pagkatapos ng fiscal year, kailangan ubusin yun dahil kung hindi, ibabalik. So, sa susunod na paghihingi ng budget, babawasan na kasi hindi naman nauubos, di ba? Nasasayang ang pera. So, binigay kay VP Sara, nag-request siya siguro mga June or August, hindi, mga August 2022, binigay ni Kuting sa kanya yung 125 million, mga ano na, mga December 19 or 20. Matatapos ang fiscal year ng 2022, sabihin natin December 31, so kailangan niyang gastusin yung perang yon within 11 days para 'di ba hindi masayang. So ikinalat siguro sa mga satellite offices at kung saan-saan pa inubos ni VP Sara para mapakinabangan yung pera. So yung siguro ay pinain yun ni Ma'am Shi, no? Talagang balak na nilang gibain si VP Sara in the first place. Sa simula pa lang, uy, may nakita lang ako kakaiba. Sa simula pa lang talagang tinarget na nila si VP Sara, ano? So, akala well, abogada at least ang ating pangalawang pangulo, so mabuti na lang, 'di ba? Kung ito ay mahinang nila lang, ay baka nag-iiyak na ito sa pagwawalang hiya sa kanya. Okay. So, mahaba yung statement niya, mabilis naman akong magbasa, alerto naman ang inyong tenga, so basahin na natin. Okay, nakakatuwa na umangas itong ating pangalawang pangulo dahil nga po sa pagtanggal sa kanya ng at saka sabi 'di ba binabanggit ko sa inyo kahapon kung talagang gusto nila ng pulis, eh, huwag nilang kunin sa iisang opisina. Hindi sa opisina ni VP Sara, kundi kunin sa kung saan-saang bayan kung gusto nila makalikom ng 75 policemen. Bakit doon lang sa opisina ni VP Sara at tapos, nandito naman sa statement niya 'yan. And also, um, bakit yung mga loyal na sa kanya at matagal na niyang mga security personnel na kapulisan ang inalis? At bago yung pinalit at baka nga wala titiwala si VP Sara, baka spy yun Spy ni Ahas, hindi lang spy ng PNP chief. Diba, siguro wala ka naman siguro, "Sir, no, na spy, General Marbil." Okay, ito may open letter si VP Sara, so mababasa ng lahat. Basahin natin ng mabilisan. Open letter to Romel Marbil. Romel, hindi siya nag-sir mga dad kuya. Romel. Hindi chief or sir. Huwag ganon. Or general. Romel. Lagot ka. Kanina hinahabol ng media si Marbil ng ano 'no, hindi siya sumasagot. Taranta na sa paghabol, tinatanong, "Anong reaction niyo po sa statement ni VP Sara?" Wala, iwas pusoy si Marbil. Ewan ko kung na-save ko yung video, pakita ko sa inyo later ha, oh. Nung lumabas ang issue ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho bilang ikalawang pangulo ng Pilipinas. Okay lang si VP Sara. Hangad ko sana na matapos na ang usaping ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ng ating bansa na higit na mahalaga kaysa sa aking proteksyon. So, parang nagigibay si VP Sara, okay, lumalakas ang krimen, dumarami ang krimen, dumadami ang adik, so sige, dedma, sige kunin niyo, baka kailangan niyong talaga. So, bale tila nakatatlong interview ka na patungkol sa akin. Sa isang banda, naiintindihan kita sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling na magkaroon ng sari-sariling kwento at dahilan, talagang inaakusan niyang sinungaling si Marbil. Sir, sampal sa pagkatao mo 'to. 'Di ba? Kumbaga hindi naman ikaw ang VP Sara ang leader nila, si Kuting naman spare tire ka lang. Kumbaga ano ka lang, nakaabang ka lang. Kung tutuusin, kung iba-bash ka VP Sara, sasabihin wala kang kuwenta. Wala kang mandato kundi mag-antay kung kailan mategi ang presidente. Kung hindi matitegi, wala talagang kuwenta ang iyong posisyon. Right? Kung hindi matitegi si Kuting, ano ang silbi ng VP? Kundi abang lang yan abang lang sakali maaksidente ang pangulo, mategi, mabaliw, ngumiwi ang panga or what, mag-lock ang panga, hahalili ang vice president.
Katulad ni Lenlen na walang kwenta. Ang ginawa ni Lenlen, nangalap na laang ng nangalap ng mga relief goods at pinamudmod. So si Lenlen parang Lala Move noon, yung BFF Lenlen ko, si Lenny Lubes. Right? Nangalap ng ayuda, ng mga donations, at siyang namumudmod. So para siyang Lala Move. Hindi naman budget ng opisina yung mga pa-spaghetti niya, papandesal, mineral, at kung ano-ano pang pinamimigay. Lugaw na pink. My God, pati lugaw, kunulayan ng pink, ginawa ko. Anyway, tuloy tayo. So, walang silbi, right? Kung talagang ibaba si VP Sara. So, okay lang, giveaway ka. Inyo na yung pulis na yan. Yung 75 security group ko. Pero hindi ko maatim na ang tuloy-tuloy na panlilinlang sa aking mga kababayan. Every time kasi nagpapa-interview si Marvil, invento ang kwento according to VP Sara na bad trip ngayon ng ating Vice President. Kaya kong magtrabaho ng walang security, ngunit may problema ako sa mga kasinungalingang ipinapahayag sa taong bayan, lalo na kung ang mga kasinungalingang ito ay mula mismo sa pinakamataas na opisyal ng kapulisan. Ikaw yun, sir. PNP Chief Marvin. Naku, salamat na lang. Nakakatakot kasing bira-birahin itong mga ano, di ba? Men in uniform. Nang wala tayong kakampi. Right? O, binabatikos ni PRRD, ni kung sino-sino, ni Pastor Kibuloy, anong nangyayari, di ba? Kumbaga, si PRRD nag-iingat umalis baka dakpin. Si Pastor Kibuloy naman nagtatago. So ang hirap bumatikos ngayon. But now na si VP Sara ay umiimik sa harassment sa kanya, nabubuhayan tayo ng lakas ng loob. Kaya Ma'am Shi, tumagay ka ngayong gabi. Sabayan mo kami ng friendship ko. Magre-red horse kami meya-meya. Magsa Sunmig Apple kami meya-meya. Kasi walang pakulay. Okay. Isa-isahin daw ni VP Sara ang kasinungalingan mo, General Marbil. Diyos ko, nagtatang twist ako sa apelyido ng isang ito. Number 1, ang Vice Presidential Protection Division or VPPD na isinailalim sa PSPG ayon sa utos ng NAPOLCOM, National Police Commission Command, ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ng mga katulad mo, General Marbil or Chief Marbil, o ginawa ito para hindi mapakialaman ng katulad mo. Pakialamero pala. Bakit napakialaman, VP Sara, di ba? Ang security ko at ng mga susunod na vice-presidente ng bansa. Malinaw ito sa dokumento ng NAPOLCOM at PNP. Ginawa pala yung VPPD na ipailalim sa PSPG, utos pa ng NAPOLCOM para hindi mapakialman ng kung sino. Pero napakialman. Kaloka, no? Number 2, he said local police also augment Duterte security every time she visits provinces. Kaya nga may VPPD para walang haplutan at hindi maaabala ang trabaho ng lokal na pulis. So sabi daw ni Marbil ay pinaparami naman daw yung security ni VP Sara tuwing may binibisitang probinsya. So parang sinasabi ni VP Sara, hindi totoo yan kasi may VPPD ako. May security personnel siyang kanya. Yun nga yung mga inalis siguro para hindi maabala yung pulis sa mga probinsya. Kaya meron siyang sariling security. Dala-dala niya sa kung saan-saan siya pumunta. Sino yan? Nagpakinang sa ating buhay. Okay. So, ay, ano ba yan? Ba't hindi ko makita ang comments niyo mga ate at kuya? Ay, anyway, mamaya. Sige, tuloy tayo. We requested the Office of the President for a possible pullout of our 75 personnel because sabi daw to ni Marbil na-request daw nila sa opisina ni Vice President Sara Duterte because we really need our personnel on the ground in the National Capital Region and they agreed. O kailangan daw nasa ground sa Kamaynilaan. At pumayag naman daw ang opisina ni VP Sara. Sabi ni VP Sara, kasinungalingan ito, Marbil. Pangatlong kasinungalingan pala. Walang request na nangyari, Marbil, sabi ni VP Sara. Sinabihan lamang ng PSPG ang OVP na kukunin nila kunin namin. Wala naman palang request. Pwede ba naming makuha kasi kailangan daw sa di ba? Open pek, buka-bukaan. Thank you. Walang request na nangyari, sinabihan lang ng PSPG ang OVP na kukunin nila ang mga personnel, hindi na kami nakipagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Ini-insulto ni VP, di ba ikaw ang batas? Hindi na kami makipagtalo. Ganun na lang.
O ba't hindi ko nakikita din ang mga ganap nyo? Anong nangyari? Anyway. Kasunod nito ay lumabas na ang relief orders sa utos mo. Relief orders, pagtanggal nga sa utos daw ni Marbil. Sino kaya talaga ang nag-uutos kay Marbil, mga ate at kuya? 'Di ba? Ito ay base na rin sa dokumento ng PNP. So, documented ang ginawa ni Marbil. So, nanloloko siya. Nag-request daw sila. Hindi naman pala, inutusan na, kinuha na lang talaga. Another kasinungalingan ni Marbil. Pang-apat, we don't see any threat against the Vice President, so we need to reduce the people. If they want more, then we will add it if they request it. Wala naman kami nakikitang threat sa pangalawang pangulo, kaya inalis na lang namin. Pero kung gusto nila, di magdadagdag kami. Sabi, oh. Oh. Sabi, sagot naman ni VP Sara, hindi ba't merong malisyosong pagpapalabas ng video footage yun nga, yung may screenshot, di ba? Nung ako ay nasa NAIA, kuha sa isang lugar kung saan pawang mga empleyado lamang ng paliparan at piling mga tao ang maaaring nandun sa pinagkunan ng CCTV footage. Oh, hindi na baling ako, okay lang siya na mahagip siya ng ganyan, no? Ma-leak yung kanyang footage. Oh, hindi na baling ako, ngunit nakuha at naisapubliko rin sa naturang video ang aking asawa at mga minor de edad na anak na naging isang malaking banta sa kanilang seguridad. So parang tanggap ni VP Sara na laging may threat sa buhay niya, sa security niya, being a public figure. Pero yung asawa niya, private na tao, hindi nga natin nakikitang nai-interview. Lalo na yung mga bata, minor de edad. So malalagay sa alanganin sa nangyari yun. Kung ako sa'yo, VP Sara, kasuhan mong naiya. Agree ba kayo, mga kuya? Magsampa siya ng kaso. Bakit nag-leak yan? Oh, may marirelieve sa naiya niyan. Right? Time na, VP Sara, magsampa ka. May Minho, thank you. Magsampa ka ng kaso, hindi pwedeng ganyan. Pilayan mo ang mga demonyo. Thank you po, Ate Risa Villa. Okay. Bukod pa rito, kamakailan lang ay nagtungo rin ang mga operatiba ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira para mag-casing. So, sa Kamaynilaan. Pilit pang inaalam kung saan mismo ang bahay na inuupahan ko, bahay kung saan nakatira ang aking mga anak. Diyos ko po, Ginoo ko, may surveillance na nangyayari. Kung hindi ito napigilan ng mga nagmamagandang loob na opisyal ng Homeowners Association, siguro si VP Sara nakatira sa isang subdivision, at hinarang ng Homeowners Association yung mga nag-i-inquire, no? Kahit men in uniform pa. Hindi ko na alam kung ano pa ang maaaring mangyari. May surveillance and casing na nangyayari, mga tat kuya. Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa'yo or banta? Ano ba yun, di ba? Hindi ba banta yun? Tinitiktikan ang pangalawang pangulo. Ang banta ba ay maaari lamang na magmula sa mga external elements? Hindi ba na threat kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Like mga pulis? Or maybe asawa ng nasa gobyerno? Oh. Isa pa, sinasabi mo, impyerno na si VP Sara, ang haba ng sinula, mga tat kuya. Galit ang pangalawang pangulo, no? Gigil. Oh, isa pa, sinasabi mo walang threat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personnel. Ano ba talaga? Wala palang threat tapos sabi mo pwede namang magdagdag. Inalisan nyo, walang threat. Tapos pwede namang magdagdag. Ang gulo. Impyerno na si VP Sara. Kung talagang wala kang nakikitang banta laban sa akin, bakit nagtira ka pa ng 45 na tauhan ng PNP na ikaw ang pumili? Nagtira doon ng 45. So, 75 ang nirelieve, tapos 45, so 120. Right? 120 yung security personnel ni VP Sara. Yung 45 na tinira ay siya ang pumili. Or maybe nirelieve yung 75 at pinalta ng 45. Pero pinili ni Marbil. VP Sara, huwag kang magtitiwala sa mga piniling yan. Baka mga spy yan. Magulat ka, betchinin ka ng mga yan. O turukan ka ng kung ano man, VP Sara. Or yung ventilation ng tinutuluyan mo sa isang event, malay mo, di ba, may mga pampasuffocate na and what not. Mag-ingat ka, mahal na pangalawang pangulo. O, na pa, tandaan mo, pagdating sa seguridad ng aking pamilya, ako ang magsasabi kung sino ang karapat-dapat, hindi ikaw. Romel. Romel tawag niya, di ba? Hindi niya siniser. O, kung seguridad ng kanyang pamilya, hindi ikaw masusunod, hindi ikaw magsasabi. Ang nanay, 'di ba? Oh, batas ka lang, hindi ka Diyos. Dapat nga may apostrophe ito. Ano ba? Exclamation point, gano'n.
The relief was for police visibility. Kaya inalisan namin si VP Sara para ang mga pulis na inalis namin ikakalat namin para kita ang mga pulis sa kung saan-saan, para ang mga tao hindi nangangamba, yada-yada. Maganda sana ang hangarin kung totoo, ngunit kaduda-duda na ang 38 sa 75, okay, sabi ko na. Hindi. Yung 38 pala ay pinili niya to, 38 sa 75 PNP personnel na pinili ninyong masakop ng relief order or matanggal ay mga pulis na mula sa Mindanao, yung 38 niyang security men, no? O halos 40 rin yun. Galing pala yun sa Mindanao at ipinalipat sa National Capital Region na para bang hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Simula na naging mayor ako ng 2010, nandyan na ang issue ng kakulangan ng pulis. Hindi mo mahahabol ang police to population ratio, siguro sa, kung ang pulis halimbawa ay 100,000, tapos tayo 100 million. So, one policeman in 1,000 population, hindi daw talaga yun mahahabol, sabi ni VP Sara. Sa pagkuha, hindi mo rin mahahabol yan sa pagkuha lang ng 75 or 38 lang katao, di ba? Ang kailangan ng PNP ay isang chief na makabago mag-isip. Gagamit ng makabagong teknolohiya, drones, innovations at iba pa. Hindi mo dapat iasa sa dalawang mata lang ng pulis ang surveillance sa area. Gumamit ka ng drone at kung ano-ano pa, CCTV. Kasi CCTV parang pulis na rin yan eh. Mangingilag kang gumawa ng kalokohan pag alam mong, di ba, equipped with CCTV ang mga kalye-kalye. Right? Oh. At kahit sa ang lugar, kung may CCTV, mangingilag ka talaga. Iaano mo lang yan eh. Ganun dapat sa bahay nyo, 'di ba? Sa basketball court, sa gym, sa kakalsadahan, this street, this court, this gym is equipped with CCTV. Oh, ano na yan, deterrent na yun sa mga sa mga loko-loko, right? O kung ayaw yung mahagip kayo, HD pa naman ngayon ang Ultra HD ngayon ang mga CCTV, ang lilinaw. Oh. O yan, gumamit daw mga bagong teknolohiya, even drone, magpalipad na nga, drone, di ba? Drones, innovations, di ba pa, upang mabigyan ng solusyon ang issue ng peace and order. Kung kaya ninyong ilagay sa alanganin ng aking seguridad, ito yung sinasabi ko kanina, nag-aalala ako sa uri ng harassment na kaya ninyong gawin sa karaniwang taong bayan. Vice President, ginaganyan. Dating Pangulo, winawalang hiya. Pastor na hinahangaan ng kanilang simbahan, nagtatago. Paano pa tayo mga tagkuya? Kadali nila tayong pitikin. 'Di ba? Buti alam ni VP Sara yan. Oh, tulad na lang ng intimidation sa mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest para kay Pastor Quiboloy sa Davao City kamakailan. So updated ang ating pangalawang pangulo. Ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd. Yung pagtatanggal ng kanyang mga security guards or bodyguards ay nangyari pagkatapos na siya ay bumitaw sa DepEd, pagkatapos ko inihambing ang SONA sa isang catastrophic event, 'di ba? 'Yun ba yung yung binanggit niya na designated survivor? So ayaw niyang 'di ba, ayaw niyang madamay sa isang catastrophic event kaya di siya umattend. At pagkatapos lumabas ang cocaine video. Alam mo Kuting, sa tingin ko si VP Sara hindi makukumbinsi na AI lang yung video yon. Hindi maloloko ng PNP, ng DILG, ng NBI na kung sino-sino pa mga nagsabi na AI yan, edited, kailangang panagutin yung naglabas ng video. Si Miss Maharlika nga doon sa US, makikipag-coordinate, makikipag ganun, yada-yada sa US government para mapanagot yung nagkalat ng video, pati yung umattend sa event doon sa hakbang ng maisog sa California, sa LA. O, hindi kumbinsido Kuting at General Marbil at saka Butod. Hindi kumbinsido si VP Sara na yun ay AI. Ang tawag nga niya sa pulveron video, diretsyo. Kokaina video. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Hindi pulveron, hindi maligoy. Kokaina video.
So kung ganyan kaliwanag ni VP Sara i-identify or pangalanan yung video na yun na nag-trending, ibig sabihin kumbinsido siyang si Kuting yun. Na tenga lang ang naiba, ang mata, ang ilong, ang bibig, ang hugis ng mukha, ang buhok kahit bagong gupit, siya. Hindi niyo masabing iba ang labi eh, iba yung baba eh, iba yung ano, yung 'di ba yung hairline. Hindi, tenga, tenga. Hindi niyo masabing iba ang ilong at yung nandini. Tenga ang Diyos ko po. Kasi pag sinabi iba ang ilong tapos biglang toink, teka ilong naman talaga eh, pareho. Hugis ng yung tangos, yung butas, yung alar, yung nostril. 'Di ba? O pareho lang pala yun, alar and nostril. O, kokaina video. Nagsimula daw itong pagtatanggal yun ng ganyan. O, let us spare our people from all the lies. Husto ng kasinungalingan. Let us call it what it is, a clear case of political harassment. Hinaharas ang pangalawang pangulo. Banta si VP Sara eh. Parang ano yun mga ate at kuya, no? Spare tire na nga lang eh. Isang gulong na ano, nakareserba. Pero pinopoke nila ng pinopoke. Dahil takot na takot sila na merong reserbang gulong. Pag na-flat yung isang gulong, papaltan. Abay, dapat masaya ang Pilipinas kasi may pamalit tayo ng gulong. Mayroon tayong spare tire. Kasi kakasinghot nung isa, baka kumupos. Right? Baka kumupos yung gulong na yun. Sumingaw. Ma-flat. O, tumabingi. Ngumiwi. Ma-flat na ang ulo. Wala naman yatang laman talaga, no? Kundi lutang naman eh. O. Yun. So, yeah. So, ano ito? Ito ay malinaw lalo na saklaw ng relief order ay mga tauhan ng PNP na merong trust and confidence ko dahil hindi sila security ni Pangulong Rodrigo Duterte mula pa noong 2016. What? Dahil kung hindi sila security ni yung mga PNP tinanggal pala ay mga dating security ni Pangulong Duterte simula 2016 at mga security rin ni VP Sara 2007 pa lang. Matagal na niyang kakilala. It was obviously a targeted list and a targeted maneuver, planado. Nothing else. Masyado na atang mahabang sulat ko. Ang gusto ko lamang ay huwag mo akong banggitin sa mga pagpapa-interview mo. Unahin na natin ang pagtulong sa mga nabaha, ang pakikirami sa mga namatayan, ang mga nakamamatay na sakit ang mga nakamamatay na sakit na nagdarasal ng dagdag pa ng mga araw, pagtutok sa kahirapan at gutom, marami ang ibang problema at marami pang ibang problema ng lipunan para sa bayan. Ayan, Sara Duterte. Pahabol sulat. Asahan mo ang sulat sa pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili sa akin dahil hanggang ngayon talamak pa rin ang droga at krimen at nananatili ang takot ng mga Pilipino sa daan. Sana naman makatulong ito sa trabaho mo. Ano ibig sabihin ni Bibi Sara doon? Susulat siya, ibabalik niya yung 45 na pulis na pinili ni Marbil na magbantay sa kanya. Isosoli niya. At sana yung 45 na pulis na gusto niyang mag-escort kay Vicky Sara ay makatulong sa trabaho ni Marbil. At laging tandaan, para hindi magkabuhol-buhol ang kwento mo, laging magsabi ng totoo. At hawakan ng panga, right? Oo nga naman, kasi kapag tinatanong ka at puro ka kasinungalingan, iba na sasabi mo dito sa interview to, sa susunod na araw, iba naman. Or maybe sa ibang interviewer, iba na naman. So, imbento ng imbento, right? May pinagtatakpan. Sir, bakit tumiklop ka? Kung tutuusin, babae lang yung lalaki ka, mas malakas ang katawan mo. Nagkakatiwalaan ka ni Kuting. Bakit ka tumiklop sa pangalawang pangulo? Inaakusahan kanyang sinungaling. Bakit mo yan ginawa sa kanya? At ang sabi nga po ng nag-chat sa akin, nakakawalang respeto itong mga men in uniform, ganito ang ginagawa. Kung kay VP Sara ginagawa, ano pa kaya sa atin? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.